Malinaw po yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo na ito po, walang politika rito. Hindi ito pro Marcos, hindi din pro Duterte. This is about national unity, peaceful rally for national peace and unity. Bawalan niya dito yung Marcos resign. Bawal din yung impeach Sara. So neutral sila dito, mga kababayan. In fact, ito din yung si Marcoleta ang pro Duterte. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabi mga kababayan ni Senator Win Gatchalian na yung Iglesia ni Cristo Rally will make politicians think twice daw. Mag-iisip ng mabuti on BP Sara Duterte kung isusupport nila yung impeachment laban kay Sara Duterte. Dapat mag-isip kayo po. Mag-isip talaga kayo. Hindi dahil po sa Rally for Peace. Kasi malinaw yung sinasabi ng si Marcoleta mismo. Congressman Marcoleta nagsabi, member siya ng Iglesia ni Cristo. Walang sinusupport na politiko. Kung isipin si Marcoleta po, pro Duterte. Pero siya mismo yung nagsabi, walang sinusupport na politiko sa rally. Kaya tingin ko mali mga kababayan itong statement ni Win Gatchalian. Yan ang sabi ni Win Gatchalian dito. Gatchalian, INC rally will make polls. Politicians think twice on BP Duterte about supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte daw. About supporting the impeachment of BP Sara Duterte. Hindi tayo naniniwala sa posisyon na to mga kababayan ni Senator Win Gatchalian. Kasi po, hindi naman lahat ng mga sinusupport ng mga taga-Iglesia ni Cristo po nananalo. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Ang strategy po ng Iglesia ni Cristo, marami sa mga sinusupport nila nananalo. Kasi mananalo man talaga yung sinusupport nila. Diba? Pero may mga talo din na sinupport nila publicly, kala nila mananalo pero talo. Kaya hindi tayo sang-ayon dito sa sinabi po ni Win Gatchalian. Because of this INC rally, yung mga politiko will think twice. Kayo siguro. Pero other politicians po, alam naman nila na ang Iglesia ni Cristo po, habang they're practicing black voting po, pero kukunti man lang po sila. 2.6 million. Based sa statistics, ang population po ng Iglesia ni Cristo. Pangatlo, na siyempre yung mga members ng Roman Catholics, mga Katoliko, sunod Islam, sunod po yung Iglesia ni Cristo. Pero 2.6 million sila. Hindi man lahat ng 2.6 million, mga registered voters, siguro baka less than half, mga 1 million siguro, ang bumoboto sa Iglesia ni Cristo. Sa buong Pilipinas na yan, spread all throughout the country and throughout the world, mga OFW na members ng Iglesia ni Cristo. Pero po, sa totoo lang, hindi lahat po ng sinusupport ng Iglesia ni Cristo nananalo. At kung marami man po ang nananalo sa sinusupport ng Iglesia ni Cristo, kasi ang sinusupport nila talagang mananalo. Wise din po yung Iglesia ni Cristo. Hindi sila basta, mga kababayan, sumusuport ng kandidato na matatalo man lang kasi mapapaya sila. O diba, kung laging talo yung sinusupport nila, sino pa yung magsisik ng endorsement from Iglesia ni Cristo? Yan ang rason. Kaya yung mga politiko po, na mindset sila, na brainwash, na kailangan nila laging magpapa-endorse sa Iglesia ni Cristo. Ang di nila alam, kaya laging nananalo kadalasan yung ini-endorse kasi talagang mananalo yung politiko. Yun ang pinipili nila, yung mga winnable. May sarili silang pa-survey o magbabase sila sa survey ng mainstream. SWS, Pulse Asia. Tapos maglalabas sila ng lista ng isusupport nila. Ganun po ang
Kanya-kanya po na strategy dito sa mundong ibabaw. But before natin mga kababayan pag-usapan ang mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin itong statement ni Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian. Basagin natin yung kanyang mga analysis kasi malabo. Wala kaming pakipo sa paniwala ninyo. Basta ang paniwala namin, si Sara dapat ma-impeach. And majority sa ating mga Filipinos, based sa survey ng SWS, 41% supporting the impeachment. 35% lang yung kontra. So majority ang gusto nang ma-impeach si Sara Duterte. Kaya ito pong INC rally, wala man po itong epekto sa magiging desisyon ng majority ng mga politiko. Tingin ko po, tinitingnan lang ng ating majority congressmen kung lulusot dyan sa Senado. Pag dyan sa Senado hindi lulusot, palalampasin nila yung eleksyon pero ikakampanya nila through our district congressmen na galit sa mga Duterte. Ikakampanya nila sa bawat distrito, matalo kayo dyan sa Senado. Para yung mga kalyado ni Digong dyan, ni Sara Duterte, matanggal na po sa Senado. Ganon lang yan. Kaya inay-hinay po yung Congress. Hindi lang kayo yung magagaling, maglaro sa politika. Ito sabi ni Gatchalian, INC rally will make politicians think twice daw on BP Duterte, yung sa impeachment, kung isusupport nila o hindi. A peace rally called by Iglesia ni Cristo on January 13, bukas po, would make politicians and government officials think twice, anya, about supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte, sabi po ni Sherwin Gatchalian. He cited the importance of securing the support of the homegrown religious sect, which is known for its practice of black voting during elections. According to government statistics, INC has 2.8 million followers, but it is not known how many of them are registered voters. 2.8 million, hindi man yan lahat botante, siguro mga half lang po ang botante. So napakababa as compared sa general voting population. Paano matakot dyan yung mga politiko? Pero siyempre, yung mga politiko, as much as possible, lahat ng pwedeng sumuport sa kanilang mga grupo, liligawan nila. That's normal. Pero hindi nangangahulugan na pag kinontra ng Iglesia ni Cristo, yun alin ang desisyon nila. Kasi hindi naman po lahat ng mga sinusupport ng Iglesia ni Cristo nananalo. May mga talo rin. At kung marami sa mga politiko na sinuport ng Iglesia ni Cristo ay nananalo, kasi talagang mananalo sila. Yun ang style ng Iglesia ni Cristo po. Kung sino yung mga litaw na litaw, yun ang sinusupport nila para hindi mapahiya. O di ba? Kasi isusupport mo ang kandidato, di man winnable. O di ba? Sampal yan sa kanila, daan niyang epekto. Kaya pinag-aaralan nila, yung mga winnable din.
Itong analysis po ni Win Gatchalian, hindi tayo kumbinsido, malabo. Yung sabi ni Win Gatchalian dito, first of all, this is a good reminder that we must set aside politics and focus on the most pressing problems of the country, sabi ni Gatchalian, said in an interview, usapang Senado, echoing Mr. Marcos' explanation for not supporting the impeachment mob. May naangbasa ninyo kung bakit gano'n ang posisyon ng ating Pangulo. Pero hindi ko na ipapaliwanag sa inyo kung bakit ang posisyon ng ating Pangulo is not to support the impeachment. Pero dapat magtaka kayo na mga senador kung bakit sa January 18, yung mga pro-Marcos vloggers may impeach Sara rally. Di ba? While the President, mga kababayan, is not supporting the impeachment move, ako naintindihan ko kung bakit. Yung impeachment complaint po kasi, final ng mga nasa minority, anti-Marcos din yun, nagsasamantala din. Ako man si President Bongbong Marcos, sasabihin ko, ayoko niyan. Kasi ini-exploit po yung impeachment issue ng mga nasa minority. Simbilis pa ng kidlat po yung Akbayan, yung Makabayan, yung Dilawan. Inunahan yung majority group, mga kababayan. Kaya yung minority group hindi po gumagalaw. Hindi man po ini-endorse ng majority until today. And the possibility of a fourth impeachment. Kung hindi, sabi, isa sa mga impeachment complaint ang pwede na lang na endorse. Pero pag-aaralan muna ng majority kung baga yung impeachment complaint po ay uubra before sila na mag-endorse. Kaya sabi ko nga po, ang barometro niyan doon sa Senado, pag yung majority ng mga senador nagapang na po, di ba? Alam naman ninyo po, this is a political exercise. Isusulong nila yung impeachment. Pag hindi, patutulugin muna nila. Palalampasin nila yung eleksyon. Pero siguradong ikakampanya nitong mga nasa majority members ng Congress na matalo yung mga pro-Duterte senators para wala na pong harang. Ganun lang po ang laro. Kasi kahit man ako po nasa majority member ng Congress, ba't ko isusupport ang isang impeachment na matatalo? Siyempre, dapat sigurado tayo, hindi masayang yung impeachment. Pag sinulong natin yung impeachment, convicted dapat si Sara. Naintindihan na ninyo, Win Gatchalian. Itulad mo, nandyan ka. Ang tingin namin sa'yo, pro-Duterte ka. Although yung kapatid mo, nasa administrasyon. Diba? Yung sabi niya rito, if the message is set aside politics and support the President's pronouncement, I think many will think twice, especially among local officials, because we all know that INC support is very important aspect of the campaign. He said, stressing that it was the political reality in the country. Binobola mo lang yung Iglesia ni Cristo para i-favor ka. Pinopolitika mo lang yung Iglesia ni Cristo para, siyempre, parte yan sa mga strategy para to win favor. Ganon lang po yan sa politika po. I think many politicians will hesitate to support the impeachment complaints against Duterte because it's now the period of election campaign, sabi po niya. Malinaw po yung paliwanag ng Iglesia ni Cristo na ito po, walang politika rito. Hindi ito pro-Marcos, hindi din pro-Duterte. This is about national unity, peaceful rally for national peace and unity. Bawalan niya dito yung Marcos resign. Bawal din yung impeach Sara. So neutral sila dito, mga kababayan. In fact, ito din yung si Marcoletang pro-Duterte, pro-Duterte. Mismong siya na yung nagpaliwanag. Not taking sides. I think many politicians will hesitate to support the impeachment complaints against Duterte because it's now the period of election, sabi ni Ay mali, nabasa ko na to. Si Gatchalian pa yan. O ito, sagip, Representative Rodante Marcoleta, a prominent INC lawmaker, Duterte supporter, said in an interview with Billionario News Channel that INC was not taking sides in the conflict between the two highest officials of the land.
The INC would like to see people like the Vice President and the President work together. That is the essence of good government, he said. So malinaw po, yun ang sinabi ng mga INC officials. Yun din ang sinabi ni Rodante na pro-Duterte, hindi nagtitake sides. So anong rason na matakot yung mga politiko to support the impeachment? Ibig sabihin yan, na hindi nagtitake sides yung Iglesia ni Cristo sa isyong ito, ano man ang magiging desisyon ng majority ng ating mga congressmen, irerespeto nila. Tama? Pero dito sa rally, as much as possible, ang objective po nila is unity. Kailan po, ang rason ng disunity po, mga Duterte. So makikita ninyo kung saan pwedeng kumiling yung Iglesia ni Cristo. Kasi ang may kamalian po dito sa gulo, yung mga Duterte, si Digong, nang walang tigil sa pag-akusa ng bangag ang ating Pangulo at gustong ikudita, tatungan yung armed forces at si Inday na nagbanta. Hindi man siya po tinanggal as Defense Secretary, siya yung nag-resign. Tinanggal siya po sa National Security Council kasi that is necessary. Siya na mismo threat to national security, threat to the President, and her alliance. Yung kanyang killing sa China po, na may problema tayo sa China, sa West Philippine Sea, na yan ang concern ng National Security Council. Alangan man, habang nag-uusap tungkol sa mga dapat gawin sa National Security Council, yung may killing sa China, kaharap mo palagi. Tama po? So ganun lang. By admission po ni Marcoleta, not taking sides. So neutral po sa impeachment. Hindi pwede yung magsigawan niya doon ng impeach Sara. Hindi din pwedeng magsigaw doon na Marcos resign. Yan ang paliwanag ng mga INC officials. Because they are for unity. But the unity, mga kababayan, ay nabiyak. Nadurog yung unity. Ang rason po, hindi man Marcos. Ang rason po, Duterte. Ang may sala po, Duterte. Napakalinaw po. Yan ang paliwanag ni Marcoleta. As whether INC supporters either Marcos o Duterte, Marcoleta said, the Christian sect was neutral. Neutral. There was no pronouncement made to this effect. Ano ka ngayon, Ano ka ngayon, Win Gatchalian? Yung analysis po ninyo na yung mga politiko will think twice. Malabo po ang susundan possibly ng mga desisyon ng mga politiko. Yung result ng survey na 41% sa mga Filipinos pabor na impeach si Sara. Ang kontra lang 35%. Yun ang titingnan ng mga politiko kung isusupport nila o hindi ang impeachment. There is a growing discontent among the Filipino people at malamang pag hindi ninyo sinuport yung impeachment, talo kayo sa eleksyon. Based dito sa sentiments ng mga mamamayang Filipino. Yan analysis po ito, commentary. Joyce Ilas Reyes, Philstar, kahapon. Understanding public sentiment on impeachment, inflation. Jen, sabi rito, results from the social weather station survey showed that 41% of Filipinos agree with the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte in the House of Representatives, while 35% disagree. A significant 19% remains undecided on the issue. So itong 19%, malamang pag na-educate ito ng maayos, maipaliwanag, makukuha pa ito, mga kababayan, to support the 41% majority. Kung itong neutral na to or undecided, may kumampi kay Sara Duterte, malamang kukunti ang makukumbinsi niya dahil sa kanilang pag-uugali. Lalo pag sinimulan yung impeachment trial, na siguradong pag nagsimula ang impeachment trial laban kay Sara, lalong magwawala si Sara. Mata-turn off yung ating mga mamamayan lalo. So sabi rito, moreover, survey results also show that among the allegations which may serve as the basis for the Vice President's impeachment, 46% of Filipinos put weight on the unexplained spending. Kumbinsido po sila ng confidential funds ng Office of the Vice President saka DepEd. While 36% believe that her refusal to answer investigations regarding the use of confidential funds and intelligence funds may lead for her impeachment. Malinaw na po sa pag-iisip ng ating mga mamamayang Filipino. Naintindihan ng majority po. The Filipino people have a right to know
how their taxes are being used, especially when it involves billions in taxpayers' money allocated without clear justification. Officials' refusal to explain such expenditures erodes public trust and fosters a culture of impunity. Yan ang rason po kung bakit sumadsad yung ratings po ni Sara. Na-turn off po yung ating mga mamamayan. Kaya, consistent yung pagbagsak ng ratings ni Sara. And it is also consistent with the result ng survey saying that 41% na ng mga mamamayan natin pabor sa impeachment. Galit kasi na yung ating mga mamamayan. Na-turn off sila. Kaya sumadsad yung ratings ni Sara. Ang tumaas po, linampasan na nga po si Sara ni Martin Romualdez. Talo na sa survey. Trust rating. Tapos dati, siya yung dating pinakang mataas yung rating si Sara. Ang pinakang mataas na ngayon po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. You see? Pangalawa, si Martin. Pangatlo na lang po si Sara sa mga survey. Yeah, tama itong sabi dito sa commentary ng Philippine Star. The impeachment complaint against Vice President Sara Duterte underscores the necessity of accountability mechanisms. Failing to address allegation of misconduct not only diminishes public trust but also emboldens others to engage in similar behavior knowing there are minimal repercussions. Kaya po, itong posisyon ni Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian, malabo po. At sino mang senador na papabor, kakampi kay Sara Duterte sa issue ng impeachment po, ang mag-aakwit po sa kanya, kakastiguhin ng mga mamamayang Pilipino, matatalo kayo. Tandaan ninyo, yan ang inyo pong aabutin. Ngayon, going back doon sa Iglesia ni Cristo. Sabi natin kanina, hindi po lahat ng mga sinusupport ng Iglesia ni Cristo na nanalo. Yan Iglesia ni Cristo and Philippine elections. Endorsements. Ito po yung history nila sa pag-support ng kandidato from 1935 hanggang sa noong 2022. From 1935 to 2022. Ito po yung mga tumakbong pangulo. Hindi po lahat nanalo. 1949 si Jose Avellino, liberal, tumakbo. Sinuport ng Iglesia ni Cristo, talo. Si Danding Coangco noong 1992, NPC, sinuport ng Iglesia ni Cristo, natalo. Pero anya Mr. Maravillas, karamihan, dalawa lang naman yung natalo. Karamihan sa mga sinuport ng Iglesia ni Cristo nanalo sa presidential elections. Kasi nga po, matalino din yung Iglesia ni Cristo. Tinitingnan nila yung mga ratings ng mga kandidato. Kaya matagal sila po na magpalabas ng kung sino yung ini-endorse nila. Pinag-aralan nila yung winnability. Pag nakita nila na malabo niya ito, yung possibility niya na matalo, napakalaki, hindi nila sinusupport, doon sila sa winnable. Para hindi po masira yung endorsement. Naintindihan na ninyo? Hindi mo man mabiblame yung Iglesia ni Cristo kung gano'n ang strategy nila kasi siyempre, they have to protect their endorsement. Kahit man po ako ang leader ng isang sikta, yun man po ang gagawin ko. Kasi pag hindi, sino pang maniwala? Utak lang yan, mga kababayan. Karamihan sa mga sinuport nila na nanalo. Digong, sinuport 2016, nanalo. Bongbong, sinuport, nanalo. Gloria, nanalo. Si Pinoy, nanalo. Si Erap, nanalo. Pero si Danding, noong 1992, talo. You see? Sa Vice President, 2010 to 2022 ang nakalagay dito. Si Maruhas, sinuport ng Iglesia ni Cristo, talo. Si President Bongbong Marcos, PBBM, natalo. 2016, alam na natin kung bakit. Kung talagang malakas yung endorsement ng Iglesia ni Cristo, yung magic sana na ginawa ng mga magic hero, smart magic, hindi gumana dahil sa endorsement ng Iglesia. Gumana pa rin. Talo si President Bongbong.
si BBM nang tumakbong vice presidente. Mas malakas yung magic kaysa sa endorsement. You see? Si Sara, alam na nila na mananalo kasi suportado po na yung 32 million na votes niya, suportado ng 31 million na mga Marcos supporters. Tama po yung ating mga analysis? Ganon po eh. Huwag kami Wingat Salian, may na yung analysis po ninyo. Ito yung mga senador na tumakbo, mga kababayan, 2022. Lahat nanalo ang karamihan. Yan o, Robin, Loren, Wingat Salian, sinuport siya. Si Chis Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Mig Subiri, Joel Villanueva, JBR Sito, Jinggoy Estrada, Jinggoy Estrada, nanalo sila lahat. Ang talo si Jojo Binay, lost in 2022 senatorial election. Guillermo Elizar, dinendorse, talo. Kita ninyo? Kung isipin si Gigi Marbinay po, kilala mga kababayan. Si Guillermo Elizar, talo din. Kasi hindi man talaga mananalo si Guillermo Elizar. Pero si Jojo Binay, palakas din si Jojo Binay, in-endorse pa ng Iglesia ni Cristo, talo. Kaya yun doon sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng ini-endorse nila nananalo. Karamihan sa mga ini-endorse ng Iglesia ni Cristo nananalo kasi talagang mananalo sila. Pinili ng Iglesia ni Cristo i-endorse ang mga winnable candidates. Hindi sila masyadong nag-endorse ng tingin nila matatalo man lang kasi mapapahiya sila. Wala nang maniniwala sa endorsement ng Iglesia kung ang laging ini-endorse nila talo. Di na sila papansinin ng mga politiko. Ganon ang political reality. Yan ang reality dito sa Pilipinas. Naintindihan mo na Wingat Salian, pero ako naintindihan ko kung bakit ganyan ka magsalita sa Iglesia ni Cristo. Kasi kailangan mo ang support. Kailangan mong maglangis. Sayang din naman, kahit 2.8 million lang po sila. 2.8 lang po sila. Ayan ang data po. From the Philippine Statistics Authority Census of Population in Housing, Table 1, Religious Affiliations in the Philippines 2020. Ang population noong 2020, 108 million Filipinos. Ang mga Katoliko po, 85 million, 600,000 plus. Ang Islam po, 6,900,000 plus. Ang Iglesia ni Cristo po, pangatlo, 2.8 million sila. Or 2.6%. Pero sa 2.8 million na mga Iglesia ni Cristo na sabi, black voting sila, hindi man po yan lahat na 2.8 bumoboto or mga registered voters. Baka kalahati lang yan. Or more or less 1 million lang. Ngayon, ito yung iba na mga Seventh Day Adventist, 800,000 din po. Ayan po, Iglesia Filipiniana Independiente, 600,000. Kaming mga Baptist, 540,000. United Church of Christ in the Philippines, 470,000. Jehovah's Witness, 457,000. Church of Christ, 429,000. Other religious affiliation, 8,954,000. Yung walang mga reliyon, mga atheist siguro, 43,000. Not reported, 15,000. O yan po ang komposisyon ng religious affiliations ng mga Filipino. So ang dominant voters po, mga Katoliko. So hindi po pwedeng magdikta ng boto ang Iglesia ni Cristo. Pero normal po sa mga politiko kasi minsan ang talo po sa kanila, kukunti lang po yung margin. Halimbawa yung ating Pangulo, natalo lang ng 200,000 plus. So lahat ng mga possible votes,
mga grupo na pwedeng mag-deliver po ng boto sa isang kandidato, that is normal. Liligawan po ng isang politiko. Tama po. Kaya naintindihan natin. Pero dito po sa isyong ito ng impeachment, malinaw. 41% ang gusto nang ma-impeach si Sara. So itong 41% na gusto nang ma-impeach si Sara, pag ito na discourage ninyo, mga politiko, hindi kayo nag-act ng maayos, ito yung kakastigo sa inyo. Lalo kayo mga senador. Siguradong hindi na kayo iboboto, di na kayo makakabalik dyan sa Senado. Jobless kayo. Yun ang gagawin namin. Ikakampanya namin na hindi kayo iboto. Ngayon, balikan natin yung sabi natin kanina mga kababayan. Na while the President is not supporting the impeachment, magtaka kayo. Kasi sa January 18 mga kababayan, mayroong kinakasa. Yung mga vloggers supporting PBBM, may kinakasa pong rally. Impeach Sara. Kaya ikaw, Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian, mag-isip-isip ka. Yan, sumama sa EDSA, impeach Sara. Maraming Pilipino pabor na ma-impeach si Sara. January 18, 2025. Yan, Bagong Pilipinas, pinablish yan, 13 hours ago, impeach Sara Duterte, sigaw ng sambayanang Pilipino. Naghanda na ang maraming Pilipino upang pababain sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa January 18 ay nakahanda na ang rally na pangungunahan ng mga kakamping. Kakamping pala to. Kumpiyansa ang kilusan na ma-impeach si Sara Duterte dahil ito umano ang nais ng sambayanang Pilipino. Kombinasyon po ito ng kakamping pagkatapos pro Marcos vloggers. Yan po. Mga pro Marcos vloggers ito. Impeach Sara. Yan January 18, 1 o'clock in the afternoon. Tanong mga kababayan, sino ang nasa likod ng impeach Sara rally? Organized by kakamping vloggers and pro-BBM vloggers. Diba niya Mr. Maravillas, kasama ka sa mga pro-government vloggers? Opo. Pero hindi ko sasabihin sa inyo. Diba? Ang sasabihin ko lang sa inyo, may ikinasa na rally. Mag-isip lang tayo. Bakit ang pro-PBBM vloggers magsasagawa ng impeach Sara rally? Na lumalabas, they are defying the position of the President. Na ang posisyon ng President, do not impeach Sara. Impeachment against the Vice President is just a storm in a teacup. Ayaw ng Pangulo. Pero yung mga pro-BBM vloggers, pati kakamping sasama, impeach Sara ang sinisigaw. Ngayon, tingin ninyo, sino ang nasa likod ng impeach Sara movement? Yan ang sagutin ninyo, mga nag-iisip. Na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po sumusuporta sa impeachment laban kay Sara. Bakit ang Mr. Maravillas ganun? Iwan ko. Wala pa akong malinaw na paliwanag mga kababayan. Pero ako, kung ang ating Pangulo mga kababayan ang sabi, he is not supporting the impeachment, maintindihan ko po. Kasi nga po, ang kanyang team is unity. Tama pa? Kaya dumidistansya yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa ganitong mga activity. Kaya nag-text siya po sa Congress na wag i-support yung impeachment. Pero yung text ng ating Pangulo nag-leak. Bakit kaya nag-leak? Yan ang mga palaisipan. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sigurado naman, in case ang majority ng mga members ng Congress isupport yung impeachment, irerespeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, nakapagsalita na siya. That is not for impeachment of Sara Duterte. Pero pag in-impeach siya ng majority ng Congress, because of the separation of powers, co-equal branches, the executive and the legislative branch, irerespeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang proseso. Tulad ng pagrespeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon ng Quadcom
at ng Committee on Public Accountability sa confidential funds ni Sara Duterte. Na-discover po ang kahindik-hindik na paggamit ng confidential funds. Ang mga beneficiaries po, karamihan po, multo. Na ito na nga po, ang subject ng investigation, impeachment complaints sa Kongreso. Ayos po? So yun po mga kababayan ang ating mga discussions ngayon. Paliwanag natin ngayon. Ang sigurado, majority ng mga Filipino supporting the impeachment. At yung yung posisyon ni Win Gatchalian na it will influence magdadalawang isip yung mga politiko, kayo lang po siguro. Pero majority ng mga politicians, ang titingnan po yung merito ng impeachment at yung public accountability na dapat huwag pabayaan. Yun ang titingnan ng ating mga politiko, hindi yung banta ng kung sinong grupo na because of the perception man lang nila na itong rally ng Iglesia pro Duterte, napakalinaw po yung sabi ng pro peace, mga kababayan, pro unity, pro peace. Hindi siya pro Duterte. Kini-claim lang po ng mga pro Duterte vloggers. Ina-hijack po nila. Walang katotohanan ng ganun. Mismong officials ng Iglesia ni Cristo na nagsabi, bawal. Kung gustuhan niya ninyo, magsagawa kayo ng sarili ninyong rally. Kasi hindi pwede dito yung Marcos resign, impeach Sara. Hindi pwede dito. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.